We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Bumaba ang presyo ng galunggong at iba pang isda sa lumang palengke ng Batangas City. Inaasahan namang dadami ang supply ng ilang isda sa pagsisimula ng fishing season. Narito ang report ni Denise Abante. Nasa 3/4 na kilo ng galunggong ang binili ng mamimiling Sinoymi ngayong araw sa Batangas City Old Market. Nasabik daw kasi silang mag-anak sa isda matapos ang ilang linggong pagkain ng karne noong mga nagdaang araw. Mas maganda na ito sa katawan dahil nag-high blood na rin naman ako eh. Mababa nga ngayon, kaya lang, kaunti lang. Basta may pambili, walang problema. Mas problema kasi kung walang mabili. May pambili ka, wala ka mabibili, di wala din. Kaya basta may mabili, okay lang. Sa ngayon kasi, nasa 20 pesos kada kilo ang ibinaba sa presyo ng ilang mga isda sa Batangas City Old Market. Ang dating 280 pesos per kilo na galunggong, 260 pesos na lang ngayon. Ang mga isdang gaya ng matambaka, lumahan at tulingan naman na dating 300 pesos ang kada kilo, mabibili na lang ngayon sa 280 pesos per kilo. Ayon sa pamunuan ng pamilihan, ang pagbaba sa presyo ng mga isda ay posibleng dahil frozen pa ang ilang mga paninda at kinakailangan ng maibenta rin kaagad. Kailangan mo yung dispose kahit nasa puhunan dahil yan ay madaling mabutas ang tiyan. Mahinang klase ng isda ang galunggong, kaya bumaba siya. Kailangan talagang ma-dispose yan, baka marami pa. Para naman sa tinderang si Sally, bagamat may pagbaba na sa presyo ng panindang isda, matumal pa rin daw ang bentahan nila. Umaasa siya na mas bumaba pa ang presyo ng paninda para lumakas naman daw ang benta. Pagka mababa, di madaming nabili. Sana dumami ang mamimili para magandang kita. Gaya ng tinderang si Sally, umaasa rin daw ang mamimiling si Aling Pamela na magkakaroon pa ng pagbaba sa presyo ng ilang mabibiling isda sa merkado. Maganda nga yun, bumaba eh. Makakaminos-minos makaminos-minos ang gastos. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Sugatan ng 4 na katao sa salpukan ng 2 tricycle sa San Juan, Batangas. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Palabas na sana sa isang parking area sa bahagi ng Barangay Mabalanoy, San Juan, Batangas ang tricycle na ito, magtatanghali kahapon ng masalpok ng isa pang tricycle na papasok sana sa naturang parking area. Nayupi ang harapan ng 2 tricycle sa salpukan habang sugatan ang 4 na kataong lula ng 2 tricycle, kabilang na ang mga driver nito. Sa investigasyon ng pulisya, nakita na raw ng tricycle driver na palabas ng parking area ang pakaliwang tricycle kaya tumigil na ito, ngunit hindi umano huminto ang paparating na tricycle kaya sila nagkabanggaan. Ini-expect niya na pagbibigyan siya ng yung vehicle 1. Pero yung vehicle 1 naman, natansya niya, natatamaan siya, babanggain siya, ay kaya tumigil na siya. Ang naging lang ay dire-diretso pa din yung pagliliko ng vehicle to. Isinugod sa ospital ang mga nasugatan sa insidente. Patuloy pang nagpapagaling sa mga tinamong sugat ang mga biktima ayon sa pulisya. Nagkaroon na rin umano ng paunang pag-uusap ang magkabilang panig hinggil sa nangyaring insidente. Paulit-ulit namang paalala ng pulisya sa mga motorista. Tayong mag-iingat lalong-lalo na po sa kung tayo ay namamasada,
at namamasahero, hindi lang po ang ating sarili ang ingatan natin, pati po yung ating sakay. Dahan-dahan lang po sa pagpapatakbo sa kalsada kasi hindi po talaga natin alam ang mangyayari pag may dala tayong sasakyan. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang mga biktima at ang mga driver ng dalawang sasakyan. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang inaugurasyon ng bagong proyekto ng pinakamalaking manufacturer ng polyolefin sa bansa sa Batangas City. Samantala, binigyang diin ni PBBM na walang puwang ang red tape sa gobyerno. Narito ang report ni Paul Hernandez. Dito sa Batangas City, tumulak si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong umaga para sa inaugurasyon ng bagong proyekto ng pinakamalaking manufacturer ng polyolefins sa bansa. Sa pagpapalawak pa ng petrochemical facility, mapaparami pa ang pagpuproduce ng mga olefin raw materials na karaniwang ginagamit sa pagmamanufacture o paggawa ng food packaging. Pinuri ng Pangulong expansion project ng petrochemical facility sa loob ng 160 hectare na manufacturing complex. Sa mensahe ng Pangulo, ipinaalala niya ang papel ng economic team ng gobyerno na walang lugar ang red tape sa pamahalaan. The bottom line of their assigned mission is this: to reduce red tape that chokes industry and innovation and replace it with a red carpet that ushers in capital. Ang pagdevelop sa petrochemicals ay pagpapalakas din ng Philippine manufacturing para mas makilala pa sa buong mundo. Mahalaga raw na magtulungan ang private at public sector sa pagpapalakas ng ekonomiya ayon sa Pangulo. It is my firm belief that the government should not be a yoke on the back of business, like taxing them heavily and tightly regulating their growth, making the ease of doing business a sticking point for possible investors. Masusuplayan din ng expansion project ng mga raw material ang iba't ibang business sector at kumpanya sa bansa. Matutugunan nito ang kakulangan sa trabaho, partikular sa mga Filipino engineer at iba pang naghahanap ng trabaho na may kinalaman sa science, technology at innovative-based industries. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Nakatakda ng ipatupad ang dagdag singil sa kontribusyon ng mga miyembro ng Pag-ibig Fund sa Pebrero. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Isang sabi ng Pag-ibig, 2019 pa dapat nasimulan yung rate hike pero naudlot ng dahil sa COVID-19 pandemic. Gayon din sa hiling ng ilang employer na ipagpaliban muna ito. Nasa plano ng 27 anyos na cashier sa isang shipping company na si Jenna makapagpatayo rin ng sariling bahay para sa pamilya. Aminadong kailangang kumayod para sa kinabukasan ng magiging anak. Malaking bagay ang government benefits na natatanggap niya kahit pa nga kung minsan kaltas din sa sweldo niya. Okay naman, nahuhulugan naman lahat, kompleto. Like ano-ano? SSS, Pag-ibig at saka PhilHealth. Pero mapapadoble kayod pa raw siya lalo't tila double time rin sa dagdag singil ng premium contribution ang Pag-ibig Fund. Simula kasi sa Pebrero, gagawin ng 200 pesos ang average premium ng mga empleyado mula sa 100 piso. 200 pesos din ang ibabayad ng employer. Kaya kung susumahin, 400 pesos na ang shared maximum contribution ng employer at manggagawa. Okay lang naman kung magdagdag, kung mapapakinabangan ko din naman siya in the future. At saka kita ko na yun, kung mag-aipon ko na investment sa makikita ko na pinagtrabahuhan ko. Ayon sa Pag-ibig, 2019 pa dapat nasimula ng rate adjustment pero naudlot mula 2021 dahil sa COVID-19 pandemic at hiling na rin ng ilang employers na ipagpaliban ito. Mabebenepisyohan daw nito ang miyembro para mapataas ang pwede nilang i-loan. Since lumaki na yung hulog mo, yung dating in 2 years time na may ikaw ay meron ng savings na 5,000 lang, 78 pesos, magiging 10,000. So, dodoble din ang kanyang savings. 38 billion pesos ang inaasahang magiging dagdag sa koleksyon ng Pag-ibig kada taon dahil sa rate increase. Na ito naman ay may papaloan sa ating mga miyembro na wala pang mga bahay. And at the same time, dahil malaki nga ang savings, malaki din ang dividendo na may babalik natin sa bawat miyembro. Ayon sa ahensya, may pinag-aaralan pa silang ibang loan programs na pwedeng pakinabangan ng higit 16 million na miyembro ng Pag-ibig. Ace, bukod doon sa loan ay nangangahulugan din daw ito na malaki-laki yung perang makukuha ng isang manggagawa oras na magretiro siya sa trabaho. At yan ang latest mula rito sa Batangas City. Ace.
Maraming salamat, Paul Hernandez. Mga kapuso, maging handa pa rin sa kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, bahagyang humina pero tuloy-tuloy ang epekto ng Northeast Monsoon o hanging amihan sa Luzon. Uulanin ngayong araw hanggang mamayang gabi ang ilang bahagi ng Mindoro Provinces. Maliwalas na panahon ang asahan sa nalalabing bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. Malamig na temperatura din ang dala ng patuloy na pag-ihip ng Northeast Monsoon o hanging amihan sa Luzon. Hindi inaalis ang posibilidad ng localized thunderstorm sa ilang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Prioridad ang mga senior citizen, PWD, buntis at nasa indigenous cultural communities sa special satellite registration ng COMELEC para sa midterm elections 2025. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. #magparehistro ka ang kampanya ng Commission on Elections o COMELEC ilang linggo bago ang simula ng registration period sa February 12. Sa video reels na ginawa ng komisyon, pinaigting pa ang panghihikayat sa publiko na lumabas at magparehistro. Laman nito ang kumpirmasyon na magkakaroon ng satellite registration sa mga mall, universidad at barangay hall. Ang iyong karapatan pumoto, simulan sa pagpaparehistro. Bukod dyan, may special satellite registration eksklusibo sa mga vulnerable sector gaya ng senior citizen, PWD, mga buntis at nasa indigenous cultural communities. Normally, barangay para ma-reach out mo yung mga tao, di ba? Yan, bigyan mo ng pansin yung vulnerable sector. Bukas ang registration para sa mga bagong botante, transfer of registration record, change of name o correction of entries at reinstatement of name. Punta kayo sa office, tapos magpapa-reach out ako kung sino ang gusto na magpa-satellite. Baka pupunta ka satellite, wala rin ka pupunta. Tatanggap din ang aplikasyon ng ahensya kahit sa OFWs. Kailangan lang daw sagutan ng OVF1 form na madadownload sa COMELEC website. Saka isumite sa Philippine Embassy o Consulate para makuha na ng biometric. At gaya sa local voter registration, hanggang September 30, 2024 lang tatanggap ng application. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Naglakad ang 49 anyos na lalaking tubong Goa Camarines Sur mula Lucena City, Quezon papuntang Bicol para mahanap ang pamilya. Narito ang report ni Hazel Alviar. Ang simpleng post na ito sa social media ng 21 anyos na si Josel Ozen ng Tagkawayan, Quezon ang nagbigay liwanag sa daan ng 49 anyos na lalaking ito na patungo sa kanyang destinasyon. Ang lalaki sa larawan, kinilalang si Rudy Abad, residente ng Barangay Payatan, Goa, Camarines Sur. Nakita siya nila Josel habang naglalakad sa may bahagi ng Tagkawayan. Nung ilang oras na po makalipas, pabalik po kami nakamotor. Nakita ko po ulit namin siya sa gilid ng kalsada, naglalakad din po. Tapos nung nandito na po kami sa bayan, hindi po ako mapakali at ang dami po nagsisink in sa akin na sana pinost ko siya. Yun na lang po yung way para matulungan ko po si tatay kasi wala rin naman po kami. Kaya binalikan nila si Tatay Rudy. Ang post ni Josel nakarating sa atensyon ng lokal na pamahalaan ng Goa na agad namang inaksyonan. Ipag-coordinar po ang local government unit of Goa sa HPG kang Delgaligo. As in, ang HPG po kang Delgaligo nagkaigwaman po ng initiative na pasakayon si Rudy duman po sa Sarong Bus Company. Kapag kasunduan na aabangan ni si Bus duman po sa Anayan and then iuli po digdi sa Banuan ng Goa. Pinakain at pinagupitan ng buhok si Tatay Rudy pagdating sa Goa saka itinurn over sa Barangay Payatan. Sa nakuhang impormasyon ng MDRRMO Goa, nagtrabaho bilang construction worker si Tatay Rudy sa Lucena City sa Quezon pero nawalan ng trabaho at nangalakal na lamang. Hanggang noong Enero 13, naisipan niyang umuwi. Wala raw siyang pamasahe kaya naglakad na lamang siya mula sa Lucena. Wala siyang sariling pamilya, wala na rin ang kanyang mga magulang. Tanging ang 4 niyang kapatid ang uuwian sa Payatan pero wala na raw ang mga ito sa lugar. Sa ngayon, tumutuloy si Tatay Rudy sa kanyang pinsan na nakatira pa sa parehong barangay. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog.
Muling tumaas sa mahigit 12,000 tons mula sa mahigit 8,000 tons ang sulfur dioxide emission ng Bulkang Taal ayon sa PHIVOLCS. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Patuloy pa sa volcanic activity nito ang binabantayang Taal Volcano. May mahihinang pag-usok na umaangat mula sa bunganga nito ang namamataan ngayong araw. Sa bulletin ng PHIVOLCS, nakapagdala ng higit 12,000 tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga ng bulkan batay sa 24-hour monitoring ng Taal Observatory. May apweling din o pag-angat ng mainit na volcanic fluids. Indikasyon lamang daw ito na aktibo ang Taal. Kaya ang palagi ang payo ng kinauukulan maging alisto. This is the month and season na talagang naproproduce po ang maraming respiratory illnesses. But it doesn't necessarily follows na pagka may umusok ay dahilan kaagad dyan ng pagkakaroon ng asthma at saka po ng pag-ubo. So dapat alam natin kung saan talaga related ang ubo at sipon. Hindi pa rin nga pinapayagan ng anumang water activities malapit sa Taal Volcano Island. Nasa alert level 1 pa rin kasi ang babala sa Taal at hanggat hindi inaalis ito, nananatili ang banta ng Taal sa publiko. Ang paalala ng pag-iingat, hindi lang daw para sa iisa, responsibilidad din daw ng bawat individual ang kaligtasan ng kapwa. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mapapanood na bukas, January 20, ang Jose and Maria's Bonggang Villa 2.0 na pinagbibidahan ni na Primetime King and Queen, Dingdong Dantes and Marian Rivera, 6:15 p.m. sa GMA. Samantala sa Black Rider, makakalaban ng Biyahero Riders ang Habal-Habal Riders. Naritong report ni Hazel Alviar. Mapapanood na ang bonggang comeback sa telebisyon ng Kapuso Primetime na si Dingdong Dantes at Marian Rivera sa Jose and Maria's Bonggang Villa 2.0 simula bukas. Bago nilang makakasama sa sitcom ang sparkle comedian na si Pokwang, kasama pa rin naman sina Pinky Amador, Charmaine Buencamino, Pecto, Benji Paras, Johnny Revilla, Hershey Neri, Lujud Gonzalez at Joe Marie. Abangan ang Jose and Maria's Bonggang Villa 2.0, 6:15 p.m. bukas sa GMA. Samantala ngayong Biyernes, makakalaban ni Chief Recarte ang mga miyembro ng Golden Scorpion, habang ang Biyahero Riders mapapasabak din laban sa mga Habal-Habal Riders. Ang gantihang yan huwag palampasin sa Black Rider pagkatapos ng 24 oras. Sa Love Die Repeat, tuluyan nang namatay si Bernard dahil sa malagim na aksidente. Pero ang trahedyang ito magsisimula ng paulit-ulit na mangyari. Abangan ang mga susunod na mangyayari sa Love Die Repeat mamayang 8:50 p.m. sa GMA Prime. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay sa pamamaril ng hindi pa kilalang sospek ang isang tricycle driver sa Candelaria, Quezon, umaga nitong Miyerkules. Kinilalang 40 anyos na biktimang si Alfie Escamillas ng Barangay Santa Catalina Sur sa nabanggit na bayan. Sa ulat ng pulisya, nakatayo lang malapit sa isang motor shop ang biktima nang dumating ang mga sospek saka siya pinagbabaril sa iba't ibang bahagi ng katawan. Na-recover sa crime scene ang basyo ng bala ng kalibre 45. Dinala siya sa pagamutan pero idineklarang dead on arrival. Nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang motibo sa krimen at matuntun ang kinaroroonan ng mga salarin. Mahigpit na binabantayan ng OSCA Batangas City ang pagsunod ng mga negosyante sa 20% discount para sa mga senior citizen at PWD. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Mag-aapat na taon na raw nagagamit ng 73 anyos na si Silvina ang kanyang Senior Citizen Identification Card mula nang makuha niya ito taong 2020. Malaking bagay daw para sa kanya ang mga benepisyong natatanggap at nakukuha gaya na lamang ng mga diskwento sa gamot at pagkain. Tulad nung minsang magkasakit yung mister ko, discount sa ospital, gano'n. Aba, ay malaking bagay. Bakit sa pagsakay mo sa sasakyan, may bawas ang bayad. Tapos kung nakapunta ka sa malaking tindahan, nababawasan din. Basta dala mo yung notebook mo. Pag hindi, di sorry, next time na lang. Ganun.
2 booklet ang ibinibigay ng Office of the Senior Citizen Affairs o OSCA sa Batangas City sa mga senior citizen. Ang berde ay para sa mga diskwento sa gamot, habang ang dilaw naman ay diskwento para sa mga pangunahing bilihin. Taong 2021 daw nang makatanggap ang OSCA ng reklamo na may ilang establishmento umanong hindi nagbibigay ng diskwento. Pero agad daw itong nasolusyonan sa tulong ng kanilang monitoring at pagbibigay paalala sa mga establishment owners sa mga karapatan ng mga senior citizen at PWD hinggil sa 20% discount. Nakapaloob ito sa Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010 at ang Magna Carta for Disabled Persons naman para sa mga PWDs. Simula 2022 hanggang sa kasalukuyan, wala pa raw silang natatanggap na kaparehong reklamo. Pinupuntahan ko ay yung isang tindahan na hindi nagbibigay ng discount sa ating mga senior citizen. Ang dahilan nila, napakababa na ng kanilang gamot, pero karapatan ng ating mga senior na maka-avail ng 20% discount sa ating mga gamot na binibili. Kung anong mga privilege ang ating mga matatanda sa pagkain ho, nabibigyan naman ho lahat ng 20% discount. Gaya ni Silvina, malaking tulong din daw para kay Zosimo ang mga diskwentong natatanggap kapag may hawak na PWD ID. Hiling nila na magtuloy-tuloy pa ang programang ito ng lungsod para patuloy na matulungan ang kagaya nilang nangangailangan. Para sa akin ay luag dahil paparnay. Wala naman akong pagkikita kundi nag-aaraw lang din pagka na pinatatawag. Hindi naman araw-araw may araw ay hiling ko na sana magtuloy-tuloy para malaking alwan sa akin. Diba, malaking bagay yung discount, diba? Matitira sa wallet mo yun. Aba, edi parang nadadagdagan ng nagiging senyor, nadadagdagan ng makikinabang. Tapos habang nabubuhay ka, magkakabenepisyo ka. Kung mawawala, di ba sayang din naman. Samantala, bukod sa mga diskwento, may iba pang programa at benepisyong nakukuha ang mga senior citizens. May 500 at ibinibigay ito ng MISE quarterly. Ito pong 500 na ito ay para sa ating senior na indigent, frail, mahina, walang pinagkikitaan at isang mahirap na mamamayan dito sa Batangas City. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Muling hinigpitan ng LTO ang pagpapatupad ng no registration, no travel policy. Samantala, ang mga pribadong sasakyan maaaring magparehistro online. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. Tapos na ang holiday season kaya tapos na rin ang konsiderasyong ibinigay ng Land Transportation Office sa mga motorista hinggil sa renewal ng kanilang mga rehistro. Ito ang ipinabatid ng LTO DAET kung saan mula ngayong Enero ay asahan na umano ang mas madalas sa checkpoint operation para hulihin ang mga kolorum na sasakyan. Alam po na galing po tayo sa gastusan, nag-Christmas, nag-New Year, and then enrollment po. Pero sana po wag nilang kalimutan na may obligasyon po sila na dapat gawin po. Yun po yung pagpaparehistro po ng mga sasakyan po nila. Kaugnay nito, mayroon naman umanong mas madaling paraan para sa mga may-ari ng pribadong sasakyan para makapag-renew sa pamamagitan ng online processing. Ito ang Land Transportation Management System o LTMS portal. Hindi na kailangan personal na pumunta sa opisina ng LTO kung ang isang may-ari ng sasakyan ay dati nang nakapag-proseso sa LTMS dahil mayroon na itong record sa system. Ang kailangan na lamang ay ipa-inspeksyon sa Accredited Private Motor Vehicle Inspection Center ang sasakyan at otomatiko na itong i-upload sa LTMS. Maging ang pagbayad ay hindi na rin umano kailangan personal na gawin sa tanggapan ng LTO dahil pwede na rin ito sa mga online wallet at banking. Saka ipadadala na rin sa LTMS account ang resibo. Ito po ay para lang sa mga private po na sasakyan. Kung ayaw po nila na dumiretso dito sa LTO para pumila dahil kung masyado po silang busy, so pwede po nila yun i-process sa opisina nila or sa bahay nila, basta importante po ay may internet connection. Umaasa ang LTO na sa pamamagitan ng online system na ito ay mababawasan na ang pagsikip sa kanilang tanggapan. Wala na rin umanong dahilan ng mga motorista na hindi magrehistro dahil mas pinadali na ng LTO ang kanilang proseso. Hazel Alviar, Balitang Southern, Tagalog. Nabigyan ng mahigit 1,000 residente ng libreng bakuna sa 3 araw na flu vaccination ng Batangas City LGU.
Patuloy ring isasagawa ang libreng bakuna sa iba pang barangay sa mga susunod na buwan ayon sa Batangas City Health Office. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Nagsagawa ng 3 araw na flu vaccination drive ang Batangas City Health Office sa 2 pangunahing palengke sa lungsod. Target nilang mabakunahan ang mga magtitinda sa mga pamilihan, kabilang ang mga senior citizen na sa umanong itinuturing na vulnerable o nabibilang sa sektor na mas nangangailangan ng proteksyon at atensyon. Mahigit 300 na mga magtitinda at ilang senior citizen na mamimili ang nabakunahan sa Batangas City New Market sa pagsisimula nito noong Miyerkules, habang mahigit 200 naman ang nabakunahan kahapon. 300 naman ang mga magtitinda sa Batangas City Old Market kaninang umaga. Ito yung ating quadrivalent influenza vaccine. Ito ay protection sila sa loob ng 1 taon. Yearly natin itong binibigay, lalong higit sa ating mga market vendor ng mga senior citizen. Sila kasi yung medyo mahina-hina ang resistensya, at kung sila ay pumupunta sa mga palengke, araw-araw namimili din, so mas maigi na sila may protection against influenza. Ang tindera ng bigas na si Aling Nelia hindi pa naman daw nagkakasakit, pero mas maganda na raw na may proteksyon lalo sa kagaya niyang may edad na. Sinamantala na rin daw niya ang libreng bakuna kesa magbayad pa sa mga pribadong ospital o klinik. Pwede yung prevention ito para sa ubo, para sa lahat ng sakit. Di ako prevention na, malaki na aking prevention sa katawan dahil laki may injection na. Unang-una po dahil libre, at pangalawa po ay para makaiwas sa trangkaso, lalo ho ngayong panahon ay usong-uso po ang ubot sipon at lagnat. Ayon sa Batangas CHO, hindi lang mga tindera ang binibigyan nila ng anti-flu vaccine dahil binibigyang prioridad din ang mga mamimiling senior citizen. Gaya na lamang na 65 anyos na si Mang Rodolfo na namili lang ng pang-ulam at nang malaman ang libreng bakuna ay sinamantala na niya ito. Nakapamili na ay libre pa ang bakuna, ang flu shot. Ay salamat sa programa ng Batangas City dito sa libreng bakuna sa mamamayan. Malaking tulong ito. Ngayon ang huling araw ng pagbabakuna sa mga pamilihan, pero inaasahang magkakaroon muli ng kasunod pang schedule sa mga susunod na buwan. Meron tayong mga flu vaccine sa mga barangay at ongoing din ang kanilang vaccination. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Mga kapuso, sinsay na dine at makisaya sa isa na namang star-studded Kapuso Fiesta sa Lipa City bukas na yan, Sabado, January 20. Makakasama natin ang ilang cast ng Asawa ng Asawa Ko na sina Jasmine Curtis Smith, Martin Del Rosario, Lizelle Lopez at Kim De Leon. Makikisaya rin ang Sparkles na sina E.A. Guzman, Paul Salas at John Rex, kasama ang Kapuso host na si Pipita Curtis. Kita-kits tayo mga kapuso sa Plaza Independencia simula alas 7:30 ng gabi. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.